Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Anton Montalban, si Anton Montalban, journalist ito. Journalist ito si Anton Montalban. Ano ito? Naka-based ito sa Europe. Si Anton, hindi ito ang mga sinusulat nito, rene-research niya talaga. Naalala ko, mayroon itong article na sinulat si Anton Montalban, mga kabunyog. Tinanong niya muna ako doon kasi ako yung nakikita niyang isa sa mga source niya. So kinumpirma niya sa akin yung information, saan ko daw ba nakuha yung sinulat ko, kasi may naging topic ako. Ano yan noon? Tumawag yan sa akin o nag-chat ba yon? Basta nagkaroon kami ng conversation. Kinukumpirma niya. Attorney, napanood ko yung yung vlog mo tungkol sa ganito. Saan ka kumuha ng information na ganun? Sabi ko, sa ganito ko yan nakuha, sa ganito, ganun. Okay, salamat, attorney. Ganun siya. Bini-verify niya talaga ang source. Kaya itong si Antonio Montalban, mayroon siyang post sa kanyang Facebook. Sabi niya, Sara Duterte and Mans Carpio have 4 children, known by ocean-themed nicknames. Micaela Maria, Sharky, adopted daughter. Mateo Lucas o Stingray. Marco Digong, Stonefish, and 1 other unnamed child. All sharing aquatic nicknames as a theme chosen by their mother. The godparent of the youngest is Ramil Madriaga. If the DDS think that this is fake news, the church baptismal record is available. Medyo medyo mga kabunyog. Seryoso tong post na ito ni Anton Montalban. Kasi nga, kilala ko yan si Anton, hindi siya nagsusulat niya nang hindi niya muna bine-verify kung totoo o hindi. Kasi sumusulat nga siya sa Vera Files eh. Alam naman natin ang Vera Files, kaya nga Vera, truth. So hindi sila diyan linalabanan nga nila yung fake news at disinformation. Marami na akong nakitang article nito articles nito ni Anton Montalban. Talagang rine-research niya at ini-investigate niya. Bine-verify niya muna kung totoo o hindi. Ito, nag-post siya ng ganito. Totoo i-assume nating totoo yung sinasabi niya. Pero kung totoo yung sinasabi niya nga na yan, na ang godparent godfather ni bunsong anak ni Sara, ni Mans Carpio ay si Ramil Madriaga. Matindi yan. Kasi sinisiraan ng mga DDS itong si Ramil Madriaga eh. Ang kredibilidad nito, pagkatao nito. Hindi daw ito kilala, sabi nga ni Harry Roque, hindi yan kilala ni VP Sara. Kasi tinanong din daw siya ni ni Sara Duterte niyan, sabi ni Harry Roque, sabi niya, hindi yan kilala kasi tinanong niya rin sa akin yan, sino ba tong Ramil Madriaga? Pero ang sinasabi nga ni Anton Montalban, ito yung isa sa mga godparents ng bunsong anak ni Sara at ni Mans Carpio. Paano yan? Gagawin mo bang godparent ang isang hindi mo kilala? At saka pag ginawa mo yung godparent, ibig sabihin yan, close sa'yo yan at pinagtitiwalaan nyo yan. Anyway, madali lang naman itong pasumalian ni Sara Duterte kung hindi totoo. Kapag sinabi niyang hindi totoo yan, fake news yan, o di masisira na ang kredibilidad nito ni Madriaga. Kaya pero kung totoo yan, yun, ibig sabihin yung mga sinabi doon ni Madriaga sa kanyang sworn affidavit ay totoo yun. Kasi ibig sabihin, marami kasi siyang mga sabi ko nga, parang itong si Madriaga, ang dami niyang alam. Mukhang kung ganun nga ang level ng kanyang, tawag niya, proximity. Proximity ng relasyon, magkakakilala, o relasyon sa mga Duterte, lalo kila Sara, ganun pala yon. Di ibig sabihin, medyo reliable yung kanyang mga sinasabi, credible siya.
At isa pa, alam naman natin yung kumakalat na si Sara Duterte nga ay pumupunta doon sa sa kulungan nito ni Madriaga sa Camp Bagong Diwa. O ngayon, ah, sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, pumunta daw ng BJMP si Sara Duterte. Kung hindi man daw si Sara, yung tao nito na nagngangalang Joyce, balik-balik daw doon. Kinukontak talaga itong si Madriaga. Pero ang lumalabas, kinukumbinsi daw itong si Madriaga na wag namang ilaglag ang si Sara. Wag ilaglag kasi may natutunugan na nga sila na mukhang na ito, babaliktad na ito, sasabihin na ang mga nalalaman niya. Kaya binabalikan daw ito, pinupuntahan daw ni Sara kahit gabi. Yun ang post ni Montulfo. Tapos ngayon nadagdag pa itong post ni Anton Montalban. Ay yan, medyo mabigat ito kay Sara Duterte. Mabigat ito kung totoo yang mga yan. Hindi ko rin alam kung bago sinulat ni Anton Montalban yung yung post niya na yun, ay nag-research din muna siya. Baka. Kasi ang ugali nga ni Anton Montalban sa pagkakakilala ko, hindi siya sumusulat nang hindi niya muna kino-confirm, bini-verify. Kasi nakita ko yan mismo. Nung hearing nung kaso ni Leila de Lima, sabi ko, itong judge na ito na may hawak ng kaso ni Leila de Lima na dininay ang kanyang motion, ito pala ay kapatid ni ganito na politiko ng Mindoro na kapatid din ni Umali. Ay si Umali, alam naman natin yung dating congressman na si Umali, patay na yon. Yan yung nagpahiya kay Leila sa kamera. Sabi ko, itong politikong ito ay may koneksyon dito sa judge na sabi niya, attorney, saan mo nakuha yon? Sabi ko sa ganito. Ibig sabihin, nagbe-verify muna siya ng source niya bago siya sumusulat. Kaya kung sumulat nito si Anton Montalban, tungkol nga dito sa bunsong anak ni Sara na godparent itong si Ramil Madriaga, ay maniwalaan natin yan. Maliban na lang kung i-deny nga yan ni Sara na hindi totoo yan. Once naman na i-deny ni Sara yan at patunayan niyang hindi totoo yan, ang credibilidad nito ni Madriaga, medyo Sa bagay, hindi niya rin naman claim dun sa affidavit niya na godparent siya. Ang nagsabi lang si Anton. Ewan ko kay Anton, hindi ko pa nakakausap tungkol dyan. Pero anyway, balik tayo dito sa ito. Kasi dinidiscredit itong si Madriaga ng mga DDS. Kahit si Harry Roque. Pero ang sabi ni Attorney Palad, kaya daw yan nagalit si Madriaga kasi may away itong si Palad si Madriaga sa si Harry Roque tungkol dun sa lupa. Kasi inaakusa nga itong si Harry Roque na nagland grabbing, kinakamkam yung lupa ng mga magsasaka dun sa Bataan. Tinulungan ito ni Madriaga, kinasuhan si Roque noong February 2022. After ng ilang buwan, August, kinasuhan na rin itong si Madriaga ng kidnap for ransom. Si Roque ngayon yung abogado ng mga Filipino-Chinese na di umano'y biktima ng kidnap for ransom. Ang sabi ni Madriaga, gawa-gawa lang yun ni Roque para gantihan siya. Humingi daw ng tulong kay Sara, hindi naman tinulungan, nagalit kay Sara. Yan yung kwento ni Attorney Palad. Kung ano nga ba yan, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.